Good morning mga kapatid! May 1 na nga po mga kapatid, magyangauma sa wikang Ibanag. Isang masaya, mainit at matikas na pagsaludo at pagbati po para sa lahat ng ating mga kapatid na Kayod is live! Maligayang araw po ng mga manggagawa sa mga construction workers po, nating mga kapatid, kaway-kaway, street sweepers po, call center agents, engineers, abogado, doktor o kahit ano pa po ang inyong trabaho. To-serve ninyo ang break ngayong holiday. Kaya naman po, ngayon pa lang sasabay na kami sa inyong pag-chillax with my morning siblings, Andre and Angela. Ayun, mga kapatid, saludo po tayo sa lahat ng mga manggagawa. Mabuhay po kayo. Yung mga kumakayod para sa kanilang mga pamilya, mga nag-juggle pa with multiple jobs. Mga uring manggagawa. Oo. Ito po ang inyong araw. Yes, sir. Labor Day. At tayo, walang bakasyon. Uy, Wala. nag-usap kayo? Rob? Hindi. It was great minds. Think alike. Ay, nangyari. I'm not a great man. Hindi mo na-receive yung memo. Oo Yun lang nga eh. naman. Gusto mo ba ng memo? Ayaw! Yun ang pinakayaw natin, boss. Well, holiday break man ngayon, Angela, Dimples, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa paghahatid ng mga mainit na balita at impormasyon na kailangan po ninyong malaman, mga kapatid, nanay, tatay, tito, tita, gising na po. Ito, para sa ilang mga commuter natin, kapatid, ha? Ang LTFRB, pinatitigil ang operasyon ng ride-hailing app na Move It sa Cebu at Cagayan de Oro. Riders niyan sa Metro Manila, pinabawasan ng dahilan, ihatid po natin maya-maya lang. Usapang biyahe pa rin po tayo, idetalye pa natin ang bagong utos sa mga tauhan ng paliparan na passport no-touch policy. Sa ibang balita naman, eto, kalunos-lunos po ang sinapit ng isang lalaki sa Maynila matapos siyang patayin ng sarili niyang kaibigan. Ang mga detalye po sa kwentong yan, abangan sa Pasada Balita. Sa mga mamamalengke naman, mga kapatid ha, kukumusahin natin ang bentahan ng itlog at mantika. I-share po sa atin yan. Of course, ang ating nag-iisang Yora, Mami Chiki. Eto naman po, tusok-tusok naman ang food trip ng ating Eat Girl ngayong Labor Day. Ang kanyang ipapatikim sa atin, ang yummy street snack na calamares on the go. Sulitin po natin ang holiday. Diretso na po tayo sa pasada ng mga mainit na balita. Ngayong araw na po, sisimula ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Kadiwa Stores sa Cebu. Bahagi po yan ng rice subsidy program ng Department of Agriculture. Nauna nang sinabi ng DA na sisimulan nito sa Visayas ngayong Mayo 1, bago buksan sa mga Kadiwa Stores sa Metro Manila at iba pang mga probinsya bukas. Limitado lang daw ang pagbebenta nito sa mga indigent families, pati na rin sa mga senior citizen, solo parent at PWD. Pero nilinaw ng palasyo na lahat daw ng residente ay maaaring bumili ng 20 pesos na bigas sa pilot rollout ng programa. Sa kabila niyan, hanggang 10 kilong bigas lang po ang pwedeng bilhin ng kada pamilya sa isang linggo. Pinatitigil na ng LTFRB ang operasyon ng ride-hailing app na Move It sa Cebu at sa Cagayan de Oro at pinabawasan ang riders nito na bumabiyahe dito po sa Metro Manila. Ayon sa LTFRB, ilegal at walang permiso mula sa kanilang technical working group ang operasyon ng Move It sa Cebu at sa CDO. Noong nakaraang taon, inisyuhan ng show cause order ang motorcycle taxi company dahil sa paglampas sa rider cap allocation nito. Sa ilalim daw kasi ng kasunduan, dapat mahigit 6,800 lang ang riders ng Move It. Pero umaabot daw ito sa mahigit 14,000. Dahil po dyan, inatasan ng Move It na ibalik sa orihinal na bilang ang kanilang riders at sumunod sa limit para rito. Umalma naman ang kumpanya dito, 45,000 rider daw dapat paghatian ng 3 motorcycle taxi companies na kasama sa pilot study. Kaya 15,000 riders daw ang dapat meron sila. Sasali rin daw ang riders ng Move It sa Labor Day rally ngayong araw para kontrahin ang desisyon ng LTFRB. So dapat mahigit 6,800 lang ang riders pero more than 14,000. Ang gusto lang naman ng LTFRB is ma-regulate
Dahil, yun nga, yung kasunduan, yun yung original na kasunduan is less than 7,000 riders ang dapat. Ang umiikot, well, at least here in Metro Manila, alam ko mga motorsiklo yun, dahil nga sa bigat ng traffic ngayon. Pero aminin din natin, nakaka-congest din pag sobrang dami na, pag hindi na nakokontrol. Pero ang sa akin lang, paano nila hinahati yun? Kasi Okay, sabi correct. nila yung 45,000 Paghatian. equally divided dun sa iba't ibang motorcycle taxi, no? Like, of Angkas. course, itong Angkas, Joyride, at saka Move It. Joyride has, if I'm not mistaken, 23,000. 15,000 for Angkas, and then 6,000. So, bakit Bakit may 6,000? may lamang? Ba't lugi? Oo, kasi Oo. sabi nila equally eh. So, I don't Oo. know paano nila dinivide yun. Yes. Oo. At saka, when you think about it, no, this is just not a number. Kapag ito ay natupad nila, mahigit 7,000 na riders ang mawawala ng trabaho. Correct. Ang tanong You're natin right. dyan, saan sila dadalhin? Yes. Anong magiging trabaho nila? Kasi as it is, punong-puno na nga tayo ng mga tao na walang mga trabaho Trabaho. ngayon. So, today is araw ng manggagawa. No? Yun. Ito yung panahon talaga na nalalaman natin kung ano yung mga hinaing ng ating mga manggagawa. Kasi nga, di ba, yun nga, tulad ng sinabi mo, today is Labor Day, tapos ganito pa yung news for them. Although sinasabi nga natin, yung ilang mga riders, I'm not saying all, yung ilang mga riders or some of them, ay naka-register din yan sa iba't ibang app. Makikita mo, may isa-isang, may dalawa, They tatlong open all cellphone their sila. apps. Dapat isang app Oo. lang. Kaya Yes. gusto natin malaman paano yung distribution nga nitong LTFRB. And we have to remember, itong motorcycle taxi natin, technically, it's illegal kasi it's still under pilot study. Yes. Okay, Pilot so study pa yan, since yeah. 2013 or Yes, 2012 correct. if I'm not mistaken. So, I understand yung ating mga kababayan at kasi nasabi kasi na Move It na itong polisiya na to ay nung nabase yan during the pandemic. So, iba na ngayon yung pangangailangan, 'di ba, ng mga riders natin at saka yung mga consumers. Pati bawal talaga ang habal-habal. Pero yun nga, siguro kailangan lang talaga, yun gusto lang ng LTFRB is regulation. Yun hindi naman nila sinasabing bawal totally lahat. Ma-regulate lang, ano lang nila, di ba? Kasi parang ang nangyari, Malimit. on the other side of the fence, ang Move It daw, nagdagdag ng mga motorcycle taxis without telling LTFRB. Yun ang kanilang naman. But we will see kung ano mangyayari dyan. Ito naman, usapin ng pagbabawal, pinagbabawalan naman ng Department of Transportation ang mga security personnel sa mga airport na hawakan ng passport ng mga pasahero. Iniimbestigahan na rin ang umano'y punit passport modus. Nasa frontline ang balitang yan si Gerard de la Peña. Ang seaman na si Ruben papuntang Abu Dhabi. Gaya na nakasanayan, inilabas niya ang kanyang passport. Pero tiningnan lang ito ng security personnel at hiningan siya ng ticket. Binago na kasi ngayon ang kalakaran sa NAIA at sa lahat ng paliparan sa bansa. Mismong ang mga pasahero na lang ang magpapakita ng kanilang mga valid ID at travel document bago pumasok sa mga terminal. Kasunod yan ng insidente ng pasaherong hindi pinasakay papuntang Bali, Indonesia dahil sa nakitang punit sa pasaporte nito. Umugong tuloy ang balitang mayroong punit passport modus. Sa ngayon, wala pa kaming nakikitang proof na may modus. Pero syempre, hindi tayo pwedeng maging lax, no? Kailangan, iimbestigahan natin ang mabuti. Padadalhan daw ni Dizon ng apology letter ang pasaherong hindi pinasakay. Kung siya'y pinasakay at hindi siya pinagbawalan sumakay, mas malaking perwisyo ang mangyayari dahil kailangan siyang i-deport. No? Kasi nagsabi na at na-confirm namin kahapon na nagsabi talaga ang Bali, ang Denpasar Airport, na hindi siya papapasukin. Ang ibang pasahero tuloy, kanya-kanyang diskarte para maingatan ang mga papeles. Si Dayan na papunta ng Thailand, ipinasok sa isang envelope ang passport nila ng kanyang pamilya. Ito yung pinaka-importante na document para makalabas ng Pilipinas. Kaya dapat ingatan po yung passport. Panawagan pa rin ng mga otoridad sa publiko, ingatang huwag mabasa, mapunit, matupi o malagyan ng anumang marka ang pasaporte. Iba't iba ng pamantayan ang mga immigration sa bawat bansa at anumang sirang makita nila, gaano man kaliit ay pwedeng maging basihan para hindi tanggapin ng isang pasahero. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ako, lagi pa may tayo nagbabiyahe. Ano ba itong para talagang
Ano ba, Ano ba taslim pag, na naman to? Hindi, inisip ko nga, Ngunit kapag nawawalan ng, passport. pag nawawalan nga ng problema, parang hindi ko na sure kung ano mararamdaman ko eh. Paano Tama ka ba? Bago. Ha? Baka kailangan na ng bagong problema. Pero eto na nga. Pag tahimik, no? Pag malinis. Parang Sure kayo? ano Walang ba? problema? Hindi pa Parang talaga ganon. tayo sanay. Sobrang resilient natin as people. Ayaw na lang natin ng walang problema. Eto na naman, no? Passport. Kung kailangan daw ipakita yung passport, yung mga travel documents at circular. Yes. Sa NAIA, pasahero na ang hahawak. Yes, Correct. Okay. okay na yun. Alam mo, sa totoo, pwede mas na yun. gusto ko. Yes. Kasi, for example, kami, nung huling biyahe kami, Yes. 6 kami. Pag inabot mo yan, meron talagang tendency mapunit. Alam mo kung bakit? Kasi syempre, nagmamadali sila. Minsan, meron, alam mong nakakainis kasi sa atin, yung parang ugali ba natin yung Pilipino, yung singit ng singit. Di ba, dalawa yung nag-check, no? So, minsan, hindi na, may singit na yung parang nakakaya. So, yung tao tuloy na nag-check, yung security personnel, hindi na niya alam na tataranta na siya. Sometimes, it's really not their fault, Yung parang, so, I think, it's our passport, it's our responsibility to make sure hindi siya mapunat. Kasi, in none of my travels, all over the world na ever napunat ng kahit na sinong immigration. Ngayon lang ako Ngayon nakarinig. Only Kaya nga- in the Philippines. Kaya nga iniisip ko, ano ba Partida to? matibay Modus pa na yun, naman ba matigas to? yun. Pero at least yun nga, kung tayo lang hahawak nun, at least isa lang yung may responsibilidad. Kapag may Tayo. sira ito, may punit ito, ikaw lang ang masisisi, wala nang sisihan. Alam mo sa immigration nung pumunta kami ng Hong Kong, pero ano muna dito lang sa NAIA, nakalimutan ko kasi yung ginagamit kong bag dito, yun na lang yung dinala ko. Meron palang gunting na maliit. So, Ayun, nagting bawal. siya. Yes. So, dinignan nung binuksan. Ako pinagbukas, nakaganon siya. Ako pinagbukas, Ikaw tapos nagbukas. tinignan ko ano yung laman. Nakaganon siya, tapos pinapakita niya na ibabalik, ginaganon niya. So, to make sure na wala akong Wala siyang tinatanim nilagay. dyan, wala Oo. akong nilagay dyan, whatsoever. So, which is okay na rin yun Mas para okay sa yun. atin lahat, di ba? Transparency, syempre. Pati syempre po, doble ingat na lang po. Kasi nga yung nag-viral, di ba, na pasahero nga, yung na napunta, yung napunitan ng passport. Saan ba siya napunitan? Sa check-in? Yun ang hindi ko alam eh. Oo. Hindi ko nakita yung report kanina. Ipapasok Pero yata maigi eh. na yun na ganun na lang para. Oo, okay din. Lalo na pag ikaw naman ay masinop, maano sa, tsaka huwag niyo po kalimutan din na sign na. Yan. Lagi ko kasi Pirma mo. nakakalimutan yung sa Correct. passport. Sa Pang likod. may signature Yes, pa yan. yes. Tama. Always. So, Pati lalo emergency ngayon. contacts. Yes, lalo ngayon na marami tayong mga nagbabiyahe. Oo. Samantala po, ito naman, pinaiimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Prime Water Infrastructure Corporation na pag-aari ng mga bilyar. Umani ng kaliwat ka ng reklamo ang kumpanya dahil sa umano'y hindi magandang serbisyo at mataas na singil sa kanilang mga customer. Hindi raw ito palalampasin ng administrasyon. Bahagi ng senatorial ticket ng Pangulo si Representative Camille Villar na inendorso kamakailan ni Vice President Sara Duterte. Natanong din ang palasyo kung may kumpiyansa pa ba si Pangulong Bongbong Marcos kay Villar. If we will have this trust on her, well, we have to give it to her. But he should prove that she could perform as a leader. With this issue regarding Prime Waters, if there's a need for them to resolve the issues raised by the consumers, I think we should immediately make an immediate action on that. Kambyo naman po muna tayo sa ibang balita. Patay ang isang lalaki sa Maynila matapos hampasin, tadyakan at saksakin ng kanyang kaibigan. Nagalit umano ang suspect dahil palalayasin na siya ng biktima sa kwartong inuupahan niya. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Umpauco. Nakatambay sa labas ng kanilang bahay ang magkapatid na ito sa Marsan Street, Barangay 447, Sampaloc, Maynila. Maya-maya, dumating ang lalaking nakaitim na jacket. Walang pag-aalinlangan niyang hinataw ng speaker at tinadyakan ng isa sa magkapatid na si alias Oneng. Bumunot din ng balisong ang lalaki at pinagsasaksak si Oneng. Nang masiguro ng suspect na wala ng buhay ang biktima, agad itong tumakas, sakay ng motorsiklo patungo sa Sobredad Street, bitbit ang ginamit na patalim. Kinilala ang suspect na si alias Boy Negro na kaibigan at nangungupahan sa biktima. Magkakasama sila nitong sa isang kwarto, magkakasama itong ating suspect at saka itong ating victim. Meron silang pinagtalunan at dahil doon nagawa nitong ating suspect na si Boy Negro na saksakin niya itong si Oneng ng maraming beses. Ayon sa kinakasama ng biktima, nakakauwi lang galing Saudi. Posibleng nagalit ang suspect dahil papaalisin na niya ito sa inuupahang bahay. Tapos sabi niya, sabi niya,
Tatapusin niya na lang yung isang buwan, 24, paalisin niya na yon. Siguro, yun yung ikinagalit ng lalaki. Tapos nilabas pa niya yung gamit. May hinahanap daw na Ray-Ban, na salamin. Nasaan daw kay nilapag lang naman daw niya doon, bakit nawawala? Nagsalita siya na, pinapakain ko na kayo, ninanakawan niyo pa ako. Mensahe naman ng kalipin ni Oneng sa suspect. Sana hindi mo na lang ginawa yun. Kung ano man yung sinasabi mong nawala, pwede namang palitan yun eh. Pero yung buhay, hindi mo, sana binigay mo na lang kay Oneng yung buhay niya, hindi mo kinuha. Napag-alaman na labas-masok na sa kulungan ng suspect dahil sa iba't ibang kaso. Patuloy ang manhunt operation laban sa suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco, News 5. Samantala sa pool sa CCTV, ang kabi-kabilang pangahablot ng bag sa kalsada. Kabilang sa nabiktima, isang senior citizen na nabagok at nakomatos. Nasa frontline po na balitang yan ang aming News 5 Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Naglalakad ang nakapayong na babae na yan sa Valencia City sa Bukidnon nang biglang dumating ang lalaking nakamotor at hinablot ang bag na dala ng babae. Sa lakas ng pagkakahila, napaikot at natumba sa simento ang biktima. Humarurot naman sa pagtakas ang snatcher kahit hindi nito natangay ang bag. Agad na dinala sa ospital ang babae. Ayon sa mga otoridad, nabagok sa simento ang 72 taong gulang na biktima dahilan kaya na-comatose siya. Nasa ICU pa rin ang biktima habang kinakalap na ang kuha ng mga CCTV sa lugar para matunton ang salarin. Sa Cebu, kinuyog ng taong bayan ang dalawang lalaki sa gitna ng kalsada sa San Nicolas, Cebu City. Snatcher daw kasi sila. Hinablutan nila ng bagang isang babae pero nabawi rin sa tulong ng taong bayan. Sa huli, sa kulungan ang bagsak ng mga suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5 Mindanao. Idinadawit naman ng inarestong suspect ang anak ni Anson Ke sa pangingidnap at pagpatay sa negosyante. Pero kinundinayan ng grupo ng mga Chinoy habang may paglilinaw naman ng PNP. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Nakagapos, balot ng duct tape ang muka at nakasilid sa nylon bag ang bangkay ng Chinese businessman na si Anson Ke at kanyang driver nang matagpuan sa gilid ng kalsada sa Rodriguez Rizal 3 linggo na ang nakararaan. Ngayon, idinadawit sa krimen ang anak ng negosyante na si Alvin Ke. Ayon sa PNP, ito ang nabanggit ng isa sa mga naarestong suspect na si David Tan Liao. Claiming it was the son who ordered for the kidnapping ni Anson Ke and eventually ordering na patayin po ito pong ating biktima. Ayon sa PNP, si Alvin ang nakipagnegosasyon sa mga kidnapper ng kanyang ama. Si Alvin din daw ang nagpadala ng paunang ransom na 10 million pesos. Pero pumalag ang grupong Movement for Restoration of Peace and Order sa aligasyon. Tanong ng chairperson nitong si Teresita Angsi, bakit maniniwala ang PNP sa salita ng isang notorious na kriminal gaya ni Liao? Paglilinaw ng PNP, patuloy ang investigasyon sa impormasyong ibinigay ng suspect na si Liao. Hindi nga raw nila isinasantabi na diversionary tactic lang ito ng suspect. Hindi natin paniniwalaan lahat po ng statement ni David Tan Liao. May mga sinasabi po siya doon sa kanyang statements, including the alleged meeting with the son and even the physical and even the calls, wala po siyang maipresent. We cannot discount the possibility that the David Tan Liao is misleading the investigation to cover up for someone. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan sa PNP ang idinadawit na anak. Sinurrender na raw ni Alvin ang kanyang cellphone para isailalim sa forensic examination at linisin ang kanyang pangalan. Bukod naman kay Liao, hawak ng mga otoridad ang dalawang Pinoy suspect na sina Richardo Austria alias Amay at Raymart Katekista alias Taba. Patuloy naman ang pagtugis kay Jonin Lin at Wen Li Gong alias Kelly Tan Lim. 5 million pesos ang patong sa ulo ni alias Kelly na itinuturong ginamit na pain para makipag-usap kay Anson Ke tungkol sa negosyo. Mahigit kumulang 200 million pesos na ransom money ang nakuha ng grupo. Kung makikita niyo po, very intricate at very complex po itong ginagawa nating investigation because it appears po na we are dealing with a very or highly organized syndicates engaged in a series of kidnapping.
Ayon naman sa DOJ, posibleng ikagulat ng publiko ang mastermind at motibo sa pamamaslang. Give us around 20-25 days. It will be done. Sir, nakakagulat ba yung lalabas doon sa motive and doon sa mastermind? It might pull off a surprise. Baka kagulat-gulat ang lumabas. Sir, bakit po? Well, malalaman nyo na lang pagdating ng panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa ibang updates naman po tayo, it's weather time. Kasama ang ating weather tito na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, good morning kapatid. Kamusta ba ang panahon this holiday at first day of the month? Good morning Mama Dims at good morning mga kapatid. Weather update po tayo ngayong May 1, araw ng manggagawa. Sa kasalukuyan, wala na po tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi na po kinukonsider ng pag-asa na low pressure area ito pong mga grupo ng kaulapan dito sa eastern section ng Mindanao. Pero again, yan po ay nakapaloob o aktibo pa rin yung ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone at meron pa rin po yung meron pa rin yung pagkakataon na magkaroon ng flare-ups ng mga pagulan or mga kaulapan in the next few days. So, moving system po yan, kumikilos, kasama ng ating Intertropical Convergence Zone. Ito pong dating area na may low pressure area, ay possible pa rin pong magkaroon o makadagdag sa mga pagulan sa ilang parts ng ating bansa, particularly sa pagpasok ng weekend hanggang sa weekend, dito po sa mga areas ng Visayas, Mindanao, kasama na po dyan ang area ng Palawan. Maliban dyan, meron po tayong binabantayang grupo ng kaulapan dito sa labas ng ating PAR, medyo malayo sa ating bansa at nandyan po sa may area ng Palau. Sa ngayon, ito po ang mas mataas na ang tsansang maging isang ganap na bagyo. Ito po ay tatawaging bagyong Aurig if makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, ito po ay inaasahan nating mag-recurve, dadaplis dito sa kanto or dito sa gilid ng ating Philippine Area of Responsibility. If ever nga pumasok yan, yan po ay tatawaging bagyong Aurig. If ever naman hindi, yan po ay hindi magkakaroon ng local na. Pero sa ngayon, ito po ay hindi natin inaasahang lumapit or dumikit man lang sa ating bansa. If ever nga, yan po ay tawaging bagyong Aurin, gigilid lamang po yan dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility at sa ngayon, wala po tayong nakikitang direktang epekto niyan sa ating bansa. Maliban po dito sa ating sama ng panahong binabantayan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, magpapatuloy po ang mainit at malinsangang panahon dulot ng easterlies sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Dito po sa Mindanao, dahil nga doon sa ating Intertropical Convergence Zone, asahan pa rin po natin ang mas maulap na panahon at mas mataas na tsansa ng pagulan at thunderstorms. Again, mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga thunderstorms gaya ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil biglang buhos nga po yan ng malakas na pagulan. Although minsan, nagpapakita naman o sumisilip naman yung ating araw, mataas po ang ating tsansa ng mga pagulan. Maliwalas na panahon naman ang ating aasahan sa malaking bahagi ng Visayas, maliban lang dito sa may area ng Palawan na apektado ng ating Intertropical Convergence Zone at dito sa ilang areas ng Western Visayas na kung saan mataas din po yung ating tsansa ng pagulan. Pero sa malaking bahagi po ng Visayas, asahan pa rin po natin ang mainit at malinsangang panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Malayo naman po ang Intertropical Convergence Zone at wala po itong epekto dito sa malaking bahagi ng Luzon. Magpapatuloy po na naglalaro sa mapanganib na antas o danger level. Pataas yung ating heat index sa malaking bahagi nga po yan ng Luzon, lalong-lalo na po dito sa mga kapatagan ng Cagayan Valley, Ilocos Region, La Union at dyan pong Dagupan area, dyan po sa may Pangasinan, yan po kadalasan yung ating matataas na heat index na itatala. Ganun din po sa malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, maging dito sa ilang bahagi ng Bicol Region. Pero po dito sa areas ng Bicol Region minsan nagkakaroon din po tayo ng thunderstorms dyan tuwing hapon at gabi. Mainit at malinsangan pa rin po ang panahon nating aasahan dito po sa Metro Manila ngayong May 1 o Labor Day. Yung ating heat index kahapon pumalo sa hanggang 43 degrees Celsius at ngayong araw na ito hanggang 44 degrees Celsius naman yung ating aasahang heat index at alinsangan. Kaya again, uminom po ng sapat na dami ng tubig at umiwas po sa direktang init ng araw. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kanina lamang 5:33 AM at mahaba po yan Yan po ay lulubog naman mamayang gabi, 6:13 PM. Muli, ito po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Tito Alvin. Babalikan ka namin maya-maya. 5 minuto na lang po. At mag-aalas 6 ngayong Huwebes. Sa mahal ba o mura, aalamin po natin ang presyo ng itlog at mantika. Kasama pa ang ating Nyora na dumayo ngayon sa Quinta Market.
At sa On The Go, iba't ibang flavors ng calamares, isa-isahing titikman. Ni Maui, abangan po yan. At sa morning biyahe, kumustahan kaya ang biyahe sa Commonwealth ngayong Labor Day? Aalamin natin yan mamaya sa one and only Traffic Tito Molly Lopez. Marami pa tayong baong pampahappy ngayong araw mga kapatid. Kaya naman po tutok lamang sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid, 6 a.m. na po. Na-inquest na sa patong-patong na reklamo ang Chinese na hinihinalang nag-i-espiya sa ilang tanggapan ng gobyerno gaya ng COMELEC. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Humarap na sa inquest proceedings sa Department of Justice ang Chinese national na inaresto malapit sa headquarters ng COMELEC sa Intramuros, Maynila. Nakuha mula sa Chinese ang kagamitang hinihinalang pang-espiya. Bukod sa COMELEC, umaligid din umano ang Chinese sa iba pang tanggapan ng gobyerno. Hindi na nagbigay ng komento ang dayuhan kung ano ang ginagawa niya nang maaresto. Maharap ang Chinese sa reklamong espionage, misuse of devices and illegal interception and system interference in relation to Cybercrime Prevention Act. Nababahala naman si Senate Majority Leader Francis Tolentino sa umano'y panibagong insidente ng paniniktik. Giit ni Tolentino, tila konektado ang mga nahuhuling Chinese national na nag-e-espiya sa iba't ibang lugar sa bansa. Lalo rin daw lumalakas ang teorya ni Tolentino sa umano'y pakikialam ng China sa nalalapit na eleksyon para manalo ang mga kandidatong umanong pro-China. Ang gusto nila manalo yung pro-China candidates. Ang gusto nila ma-repeal yung maritime zones law. Ang gusto nila bumaba yung depensa natin at makuha nila ang Pilipinas at maging probinsya tayo ng China. Ang Malacanang naman, ipauubaya na raw sa Defense Department kung ipapatawag si Chinese Ambassador Wang Zelian kaugnay ng issue. That is an issue of national security, so we will just leave it at that. We will leave it at that. And we will just have an investigation, thorough investigation on that matter. Nauna nang tiniyak ng COMELEC na hindi naapektuhan ang kanilang system at wala namang election data sa kanilang headquarters. Pero nangagamba pa rin daw sila at gusto nilang malaman kung anong pakay ng Chinese national. And therefore, anong purpose? Yun ang gusto nating alamin. Kung ang impormasyon na gusto nilang makuha ay sa cellphone, sa text o yung mga tawag, anong purpose? Para po magamit laban sa bawat isa, para po gamitin para sa mind conditioning. Nananatili sa kustodiya ng National Bureau of Investigation ang Chinese. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sinermona ni Senator Nancy Binay ang mga opisyal ng isang barangay sa Makati. Yan ay matapos siyang makakita ng mga campaign tarpaulin ng kanyang bayaw na kalaban niya sa pagka-mayor. Nasa frontline na balitang yan si Mian Los Baños. Lalaki ang pagkatingin. Bakit nandito to? Halatang inis si Senadora at Makati Mayoral Candidate Nancy Binay nang makita ang tumpok ng tarpaulin na ito sa barangay hall ng Barangay Pinagkaisahan, Makati City. Bawal sila magkakit. Kahit na barangay hall to eh. Dito lang po yung isa. Pwede rin ako magbagsak dito? Opo, pwede po. Pero hindi ko gagawin yan, nagbawal yun eh. Pinabuklat ni Binay ang tarpaulin at nakita ang pangalan at mukha ng katunggali at bayaw niyang si Congressman Luis Campos. Paliwanag ng mga taga-barangay, hindi sila ang nagkakabit ng poster ni Campos. Iniwan lang daw ang mga tarpaulin doon. Pero hindi yan umubra sa Senadora. Alalagyan naman natin ang picture kasi, sorry barangay hall to, dapat walang ganito dito. Diba, ang dami ko nang tiniis. Pasensyahan na tayo kung
kailangan may kasuhan kami dahil sa mali. Sorry na lang. Agad namang sumagot si Congressman Campos sa nangyari. Hindi naman daw nakakabit ang kanyang mga tarpaulin. Nakatupi lang ito at nasa ibabaw ng mesa para makakuha ang sino mang residente na gustong magkabit ng kanyang tarpaulin sa kanilang bahay. Ipinunto rin ni Campos na sa inilabas na memo ng Civil Service Commission, pwedeng mangampanya ang mga barangay at sangguniang kabataan officials. Baka hindi pa raw ito nababasa ng senadora kaya daw gano'n na lang ang reaksyon nito. Rumesbak naman si Senator Binay sa bayaw. Sang-ayon siya na ang mga elected officials gaya ng mga kagawad ay pwedeng mangampanya pero hindi raw pwedeng mamulitika ang mga empleyado ng barangay. Mas mapapadali na ho ngayon ang trabaho ng COMELEC kasi hindi naman ho niya dininay. Malinaw ho, merong admission on their part kasi din sa statement niya, never naman niya dininay na hindi sa amin nanggaling yan. Hindi rin daw tama na ilagay ang campaign paraphernalia sa loob ng barangay hall. Mali ho yung sinasabi niya na kaya daw nandun yon para daw kahit sino ay pwedeng kumuha. Dahil ito nga ho, nakasaad sa Section 34 letter B na bawal yon. Malinaw pa sa sikat na araw. Ang COMELEC ni-refer na ang issue sa Committee on Kontrabigay. Ayaw po kasi natin na pangunahan kung ano man yung kasong merong na-violate ba o may batas na na-violate or guidelines. Pero sinasabi natin hindi po ba, wala namang problema na mangampanya o sumuporta sa isang kandidato ang mga opisyal ng barangay. Pero paliwanag nila, ang mga elective barangay official o inihalal lang ang pwedeng mangampanya at hindi pwede yung mga appointive official o yung itinalaga lang. Paalala pa ng COMELEC, huwag sanang gamitin sa political activity ang barangay hall. Sapagkat lalabas po, abuse of state resources yan kung sakasakali. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Pinatatawag ng piskalya si Vice President Sara Duterte dahil sa mga reklamong isinampa laban sa kanya ng NBI. Kaugnay po yan ang umunoy pagbabantaan niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Yan ang kinumpirma ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga reklamong inciting to sedition at grave threats na isinampa laban sa kanya ng NBI. Nag-ugat ang reklamo sa pahayag ni VP Sara noon na may kinausap na siyang papatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring masama sa kanya. Kapag nakatanggap ng summons ang isang tao, formal na ipinapaalam ang reklamo laban sa kanya at ipinatatawag siya ng piskalya. Hindi naman kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulyon kung ipinatatawag nga ang Vice-Presidente. Pero ayon sa kanya, nakatakda ang preliminary investigation sa mga reklamo laban kay VP Sara sa May 9 at 16. Sa preliminary investigation, aalamin ng piskalya kung may sapat na basehan para kasuhan ng isang tao. Bago pa man padalhan ng summons ang Vice-Presidente, nauna na niyang sinabi na posibleng kabilang siya sa mga susunod na ipaaresto ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng umano'y extrajudicial killings ng Davao Death Squad. Matipid ang komento ng palasyo tungkol dito. We are not dealing directly with the ICC. Kung saan po nakuha ng Vice-Presidente ang kanilang impormasyon, mas mabuti po sana kung sa kanila kukunin dahil sa panahon po ngayon, wala po kami masasabi patungkol po dyan. Samantala, ipinagpasalamat ni VP Sara ang rekomendasyon ng komite ni Senator Amy Marcos na sampahan ng reklamo ang ilang miyembro ng gabinete at opisyal ng PNP tulad ni Justice Secretary Boying Remulla at si IDG Chief Nicolas Torre III dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kung sasabihin ng administrasyon na hindi iyon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte, dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga taong ito. Naunang sinabi ng ilang opisyal ng gabinete na handa silang harapin ang anumang investigasyon kaugnay ng pag-aresto kay Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Peke raw ang kumalat na memorandum mula umano kay Executive Secretary Lucas Bersamin na nagre-rekomenda ng patalsikin si House Speaker Martin Romualdez. Itinanggi ni Bersamin na may nilabas ang opisina niya na ganitong memorandum. Tahasang pagpapakalat daw ito ng disinformation. Layon din daw nitong paghiwa-hiwalayin ang mga kandidato ng administrasyon. Tinawag ding peke ni Palace Press Officer Claire Castro ang nasabing memo. Nakasaad dito na talamak ang korupsyon sa Kongreso kaya dapat nang palitan si Romualdez bilang House Speaker. Huwag po tayong basta maniniwala sa mga fake documents, sa mga dokumentong nagkakalat-kalat. Tandaan natin, uso ngayon ang fake news. Marami po ang hayahay ngayon dahil holiday ang bungad ng unang araw ng Mayo. Sana all, di ba, Adri and Angela? Pero kumusta kaya ang daloy ng traffic at ang ating mga commuters? Para alamin po natin yan, mambubulabog at makikipag-commute-stahan ngayong araw sa Commonwealth ang ating traffic dito na si Tito Mondi Lopez na nagtatrabaho din ngayon. Anong lagay dyan, Tito Mondi? Ah, wow! Huwag kang lalampas ng sidewalk, please. Yan, dyan sila. Yes, Mami Dims! Good morning, good morning! Team Commute na walang pasok. Eh di wow, eh di kayo na walang pasok. Eto na, kaway-kaway sabay. Eh! O, stretch muna tayo dito. Ang natutuwa ko sa'yo dito, napakaload, di ba? So, ganito lang. Movement lang. 1, 2, isa ba? Lower. O, di ba? O, di ba? Eto, di ba? Lower, lower, lower. O, di ba? Ang sarap. Woo! Walang pasok. Eto, nandito tayo ngayon sa Commonwealth. Don Antonio, pihit tayo sa traffic. Eto na. Oh, ayan. Di ba? Masyadong maluwag talaga. So makikita nyo, kahit holiday, marami pa rin sasakyan pero ang galawan, mabilis naman talaga. Dahil dito, meron kayong makikita. Kanina marami kinakita mga bus na papuntang Quiapo, Loton, PITX, Quezon Ave, East Ave, MOA, and TAP. Etong si Kuya Jeep, kita nyo, papuntang Pilcoa City Hall, medyo puno yung kanyang jeep ba? Kahit walang pasok, ito rin. Yung mga jeep natin na papuntang Pilcoa City Hall nga, Cubao, Arayat, Kalayaan, Quiapo, Welcome Rotonda at MRT. Bakit ang dami pa rin pasahero? Bakit ayaw nila magsipirmi sa bahay? At syempre, of course, marami din tayong mga riders na nakikita. May helmet ba lahat sila? May helmet naman. Very good. At tiit pa tayo sa kaliwa. Ayan, pakita natin. Itong modern jeep, tingnan nyo. Talagang puno pa rin. Tingnan natin, kita nyo ba? Sa biyaheng MRT. Okay, bawal natin magitin yan. MRT Quezon Ave, puno, nakatayo. Oh, very good. At meron din, of course, na FX. FX sa baba tawag natin dito. Ayan, MRT Buendia. Oh, puno pa rin. Mukhang may natutulog. Sisilipin nga natin. Silipin natin. Oh, may natutulog. Pag-stahan. Ito na, tara. Tara, let's go, let's go. Pero, ate muna. Ating traffic enforcer, kaway po kayo, ganyan. Eh, gano'n po. Eh, oh, very good. Sabi natin kausapin kasi baka nagkitrabaho siya. Eh, ito na. Sir, good morning. Ay, sir, kamusta? Sir, saan po kayo pupunta, sir? Ay, pauwi ng Quezon Ave. Pauwi na po Quezon Ave. Galing kayo, sir, saan? Galing San Mateo. Nagtrabaho kayo, sir, o may binisita? Hindi, panggabi. Ay, kahapon kasi pumasok ako, tapos ngayon na kasi ako umuwi. Ah, ngayon na uwi yan. Sir, walang pasok kasi. Ano po? Wala kasing pasok. Walang pasok. Anong trabaho niyo, sir? Technician. Technician. Sir, dahil ngayon walang pasok ngayon, anong pakiramdam? Holiday. Ay, medyo masaya, saka makakapagpahinga. Ayan, gaano kasaya? Ayan. Ay, masaya naman dahil makakapiling ko yung pamilya ko na mga... Wow, very good. Dahil makakapiling pamilya, sir, gusto mong batiin sila? Ay, yung mga anak ko, binabati ko, saka yung mga kapatid ko, nandito lang po sila sa Marikina, ay nagkataong nakakausap niyo po ako na ay masaya po ako. Masaya. Sir, dahil dyan, nagkape ka na ba? Ay, hindi po. Gusto mo ba magkape, sir? Ay, okay lang po. Bibigyan kita, sir, kape. Eto na, meron akong pakape. Bunot kayo, sir. Ay, pakape tayo. Ay, salamat. Ayan, very good, sir. Tago nyo na. Ingat kayo, sir, sa biyahe. And kaway po ulit. Maraming salamat. O, eto naman, sir. Ingat, ha. Masaya siya, masaya. Eto na. Ito. Ay. Ay, sir. O, diba lumalayo sila? Sir, huwag ka na lumayo. Sir, sasamahan kita, sir. Mabilis ka ba? Sir, saan pupunta, sir? Saan pupunta? Ito, ayos lang.
Saan yung forma natin? Makikita. Ayan. Sir, ito na. Saan tayo pupunta? Ganun ka na lang, sir. Gawin ka na. Mayayain siya. Ay, isa ba? Ay. O, sir, ingat ka. Hi, ma'am. Good morning. Good morning lang. Yati ko lang. Eto. Sir, sakay na po kayo. Sakay. Ay, naman. Eto. Hi, sir. Good morning. Sir, kumusta ka lang? Pati ka na malagay. Sir, saan kayo pupunta? Sa Anonas po ay Kainta. Kainta? Anong gagawin, sir? Trabaho o uwi? Papasok po. Papasok? Anong trabaho po ninyo? Construction po. Ano po? Construction. Construction. Sir, anong pakiramdam na kahit holiday may pasok kayo? Siyempre, mabigat sa katawan kasi kailangan kumayod eh. I see. Double pay ba yan, sir? Hindi po. Hindi double pay. Ako, managan na tayo. Para saan itong paghahanap buhay mo? Para sa pamilya? Opo, sir. O dahil dyan, sino pamilya mo, sir? Batiin mo muna. Binabati ko po si Grace Mendoza na tulog pa ngayon, sir. Sino si Grace, sir? Asawa ko po. Asawa, okay. May anak na po kayo, sir? Isa po. Isa. O, batiin nyo na rin. Binabati ko yung anak ko hanggang ngayon tulog pa. Puro tulog. Ba't pa natin binati? Tulog pa tayo. Dahil dyan. Sir, may pampagising tayo. Bunot kayo, sir. May kape tayo. Ayan. Oops, very good, sir. Tago nyo na. Ingat ka, sir, ha? Ano sasakyan mo, sir, dyan? Anonas po. Anonas. O, sige. Mukhang wala pang jeep na yan. O, sir, ingat. Baka malaglag tayo. Ipapara kita, sir. Habang nag-aabang kami, sir. Asa? Abang ka niyan, sir. Feel ko pa lang yan. Yan muna ating morning bag update. Back to studio. Maraming salamat our traffic Tito Mondi Lopez live na live sa Commonwealth. Sa amin pong pagbabalik, Maha Salvador mapapanood na muli sa Emoji Nation sa TV5. Sa mahal ba o mura, may pagtaas ba o pagbaba ang presyo ng itlog at mantika sa Quinta Market? Aalamin po natin yan kay Nora Mami Chicky, maya-maya lamang. Sa On The Go naman, tikiman time na naman kasama ang ating bunso at hit girl na si Maui Abangan. Huwag po kayong alas mga kapatid, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Maha Salvador is back! Siyempre, sa latest season niya, ang pinaka-fun na guessing game sa telebisyon ang Emoji Nation. Simula po sa May 17, muling i-challenge ni Maha ang mga celebrity at non-celebrity contestants sa paghuhula ng mga words or titles gamit lamang ang emoji clues. At para mas masaya ang kulitan, magbabalik si Chamito at ang last one laughing Philippines grand winner na si Chad Kinis. Gawing emoji field ang inyong bawat Sabado, abangan ang Season 5 ng Emoji Nation. Bigatin po ang star power ngayon sa pagbabalik ng Masked Singer Pilipinas. Now on its third season, bagong set of judge detectives ang talaga naman pong mapapalaban sa hulaan. Nasa front na nabalitang yan, si News 5 digital producer Von Belenario. Mas todo ang kantahan, hulaan at kulitan sa Season 3 ng Masked Singer Pilipinas. Mas pinabongga pa ang bagong season dahil sa bagong set of judge detectives. Kasama riyan si hitmaker Arthur Neri, Philippine King of Soul Jano Gibbs, concert queen Pops Fernandez at award-winning actress Nadine Lustre. Si Jano, competitive ang mode sa panghuhula at ginamit ang experience sa industriya para sa kanyang advantage. Hinalukay ko talaga yung utak ko and I'm lucky na marami na ako nakatrabaho eh. Mas malaki yung range of experience tsaka yung kakilala. Pero parang si concert queen Pops, hindi umepek ang experience dahil sa galing ng mga contestant. Ang challenging part nga is, although yung iba distinct yung voice nila, no? I think minsan sinasadya nilang ibahin nila ng konti yung style nila at saka yung trademark nila. From being a former contestant, excited naman si Arthur na umupo bilang judge.
Mas nakaka-relate daw siya dahil minsan niyang pinagdaanan ang kumanta sa likod ng maskara. Ang mahirap mag-judge kung ibe-base ba namin sa like hard work or like sa performance or sa name or like kung sino man. Hindi naman malilimutan ni Nadine ang karanasang maging judge detective ng show. Nag-enjoy lang kaming lahat and talagang nag-bonding kaming lahat. Talagang masasabi ko na yung Masked Singer, isa to sa pinaka-memorable na project na nagawa ko ever. Abangan ng kulitan ni Jano at Nadine as Jadine and Pops at Arthur as Pops Tour. Pati na ang energy to the max ng host na si Billy Crawford. Mapapanood ng 3rd season ng Masked Singer Pilipinas simula May 17 sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Siyempre, mahal ba o mura tayo? Bumaba ng 10 hanggang 20 pesos po ang kada tray ng itlog sa ilang pamilihan, pero tumaas naman po ng 15 hanggang 200 pesos ang bentahan ng mantika. Para kumustahin yan, makakausap po natin live mula sa Quinta Market, Senyora Mami Chiki. Mami Chiki, kumusta po ang presyohan dyan? Good morning to you, Angela. Siyempre, tapos na yung Easter Sunday. Doon yata naubos lahat ng itlog. Lahat ng supply ng itlog ng mga vendors. Kahit saan dito sa Pilipinas. Sa buong mundo na rin. Hindi, pero joking aside, pinag-uusapan nga namin ni JJ Deposita. Halika na dito, JJ. Pakita. Good morning, kapatid. Good morning. Since 2007 pa si JJ dito sa Quinta Market and Fishport dito sa Quiapo. Tapos nagre-reminisce kami. Alala mo yung mga panahon na yung mga tray ng itlog na 30 pieces. Magkano nga? 6? 2 piso. 2 piso lang yung isa itlog. Naalala ko pa yun eh. Naku, ayan, nabubuking yung edad natin. Para hindi na mangyayari ngayon kasi ang mga per piece mo sa itlog ngayon, ang taas naman na 5-6 pesos. Mura pa yun no? Oo nga. Pero daanan muna natin yung mga presyohan ng itlog. Sabi nga natin na medyo bumaba naman in general simula nung compared dun sa bago mag-Holy Week, itong Semana Santa. Mga extra small na itlog per tray. Dati 200 pesos kaya 180 na lang. So, bale mga 4 pieces for 26 pesos yan. Ganyan. Yung mga size small naman, 220 per tray, 200 na lang. Ang size medium, 230 per tray, 220 na lang. So, yan yung mga magbababa. Kaya kung bumili kayo ng tray, mas mararamdaman ninyo yung pagbaba ng presyo. 240 per tray naman ang large. At ang extra large is 260 per tray. Ang salted egg, kada isa 50 pesos. Mahal ba yun? Mura. Mura na rin po sa ngayon. Sa ngayon po, mura na rin. Ano yung pinakamataas na nakita mo yung 18. Sa labas po, may 20 pa. 18 to 20 pieces. Uso-uso ngayon ang red egg. Diba? Lahat salted egg na kahit ano, diba? Yung mga snacks. Kaya maganda rin yan para sa business mo. Dito, 15 pesos lang sa JJ. Ang quail egg, yung pugo, nasa 210 dati. Ang per tray, 170 na lang ngayon. Okay? Pag-uusapan natin ang eggs, pero pag-uusapan din natin ang oil. Daanan ko lang yung presyo ng oil. 350 ml, 40 pesos, 1 liter, 100, 1.5 liter, 145 at 280. Dati ang galon, ngayon 300 na. Tumaas ng konti. Yan po ang palm oil. Coconut oil naman, nasa 50 dati, 65 na ngayon. 150 dati ang 1 liter, 165 na ngayon. Ang 1.5 liter, 235 dati, 265 na ngayon. Ang galon, nasa 500 pesos na ngayon mula sa 460. So nakita naman natin na nagtaas ng bahagya ang presyo ng oil. Pag-uusapan natin mamaya sa ating pangalawang pasok, yung kwentuhang oil. Ano ba pagkakaiba? Kasi gusto ko tutukan ngayon, yung egg. Yes, ma'am. Siyempre, iisipin ko, gusto ko, mas marami akong perasong mamibili, kaya doon ako sa small. Pero sabi mo, JJ, pwede rin pang-isipan ng ibang way natin isipin kung paano makakatipid. Kung for business purpose, ma'am, maliliit ang lalo kung mga kapsilugan. So, mas maliliit, ma'am. Okay. Kumpara doon sa malalaki ang bibili ninyo. Oo. Kasi 1 egg per tapsilog. Yes, ma'am. Ito sa bahay? Depende, ma'am, sa budget. Pwede rin pong mas maganda, mas malaki sa bahay. Okay. Kasi kung halimbawa, ang luto ko is torta. Ayan, mas maganda, ma'am, yung mga big egg. Oo, large. kasi parang kuminsan pwedeng isa na lang di ba? Ayan, magagamit natin. Nagkakatalo ang size ng egg dun sa laki nung dilaw. Ng dilaw. So ito, ulit makikita natin. So ang size ngayon ng nasa 9 pesos per piece itong extra large. Yes, tingnan yung pagkakaiba ng extra large. At saka
No, small. Ayan. Ano, nakikita niyo talaga. Alam niyo ba, Angela, kung saan pagkakaiba ng small at saka ng large? Bakit? Mas matagal bang iniitlog yung large kesa sa small? Hindi daw. Sabi ni Jay, depende yan dun sa manok. Tama? Yes, ma'am. Okay. Ang mas maliliit na itlog galing sa? Mas batang manok. Tapos, syempre, mas matanda yung manok, mas malaki din. Eh, yung sa kalidad naman, ano ba yung marang mas malasa or mas maraming nutrients? Meron pa pagkakaiba din? Wala naman, ma'am. Okay. Pares lang. Kuminsan diba naalata natin, pagka bumili ka ng small, halos hindi mo na mahanap yung dilaw. Dilaw, ayan. Yun lang talaga yung iyong ano. At syempre, makakamura ka kung tray-tray ang bilhin mo, di ba? Yes. Okay. And ito lagi tanong, kasi nakakalimutan ng mga mamimili. Paano nga ba mamili? Paano natin malaman? Kung hindi pa, bugo, ano? Bugok. Bulok or bugok. Bulok o bugok ang itlog ninyo. Pagka sa tingin mo lang ba, malalaman mo na? Pag medyo maitim na ma'am yung balat niya, yun, medyo malapit na siyang masira or malapit ng mabugok. Okay. Or else, ang iba naman namin, ginagamit namin ma'am ng flashlight. Aba, lahat ba tayo may cellphone? Oh, yan. So, gamitin yung flashlight. Para makikita nyo ma'am kung sariwa o hindi yung itlog. Napaka-orange niya or yellowish siya. Gusto natin yung orange? Yes, ma'am. Saan Yan. dapat nagtago ka ng bugok na itlog? May bugok Ayun pa nga. dyan? Wala po ma'am, puro fresh pong itlog natin. Tignan nga natin yung malaki, may itsura pagka. Yan. Wow! So kung hindi yan orange, ano magiging itsura pag medyo? Parang meron siyang blackish na dito, nangingitim na siya. Okay. So, pag inalog natin, umaalog na yung itlog. So, malapit na siyang masira. Dapat wala ka naririnig. Wala po. Pero can you be sure, halimbawa, bibili ka ng tray, sasample lang mo ba lahat yan? O, Hindi na ma'am, kasi tiwala naman kami sa binibilhan din namin. So, tuloy-tuloy na rin po yung pagbabox namin ng itlog kasi sariwa po lagi yung itlog namin na itinitinda. Okay lang ba sa'yo kung yung mga customer ay magte-test muna ng ganyan? Pwede rin ma'am, nasa kanila kasi yun ang kagustuhan nila. So, kailangan natin pagbigyan yung mga gusto ng customer natin. So, syempre, wag yun ang gawin. Wala kayo makikita kung red egg ang gagawin nyo. Ito, kuminsan may bugok din eh. Kuminsan, nakaka-jackpot ka. Pag bukas mo, ay, sira na yung itlog na pula mo. Minsan ma'am, hindi natin nakikita, meron na siyang crack. Oo. Yun, mas madaling masira yung red egg natin. Ayaw mo ng crack. Ayun, madaling masira yan ma'am pag meron ng yung crack. Oo. Ang mainam dyan, dun sa mga suki nyo, halimbawa kay JJ, magtanong kayo kasi tutulungan nyo naman yung mga mamimili na mamili ng tamang itlog. Okay? Yan po. Sa aming pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang pagkakaiba ng palm oil at ng coconut oil. At saan nga ba kayo makakamura? Dahil, ayun, medyo nagmahal na ang presyo ng ating oil ngayon. Alright, back to studio muna. Thank you. Yan. Ang dami namin natutunan sa Ang Itlog Bao. Maraming salamat, Mami Chiki! Mula itlog, para naman sa mga kapatid nating mahilig sa seafood, lalong-lalo na sa pusit, abay tutok lang dahil siguradong mapapa-Captain my Captain kayo ngayong umaga sa pinuntahan ni Maui sa Taguig. Aba, Mau, ano nga bang meron dyan sa tinatawag nilang Cap Cow? Hi, Kuya Andre! Good morning! At good morning po sa ating mga kapatid. Today is May 1st. It is the first of the month at ang cravings natin for this morning ay calamares. At saktong-sakto, nandito tayo ngayon sa Captain Calamares dito po sa Market sa Taguig! O, diba? At makakausap natin ngayong umaga si Sir Ryan, ang owner po dito sa Captain Calamares. Sir Ryan, good morning! Good morning mga kapatid. Hello dyan. Ayan. Okay, Sir Ryan, Captain Calamares, kailan kayo nag-start ng branch nyo dito sa Market? Yes. Nag-start kami ng December 2023. Okay. So, it's almost 2 years na actually. Wow! Magto 2 years na din kami. Okay. Bakit po napili nyong i-franchise or gawing business ay squid or calamares? Yung Captain Calamares kasi kung titingnan natin yung mga products na nasa market, no? Ano na siya kumbaga unique product siya. Okay. So, kakaiba siya. Oo. And hindi natin siya makikita kung saan man, di ba? Uy, agree ako dyan. Kasi pag order ka ng calamares, usually sa mga restaurants, pati po kailangan mo pa mag-dine in.
bihirang-bihira ako makakita ng calamares na on the go, na talagang makukuha mo agad ng mabilisan or yung mga nasa stalls tulad nito, no? Nakakatuwa naman, ang ganda ng idea. Ngayon, dito po sa Captain Calamares, bilang calamares nga siya, ano-ano po yung mga ino-offer nating products dito? So we have 5 flavors. We have the salted egg, we have the honey sriracha, we have the spicy flavor, and we also have the garlic parmesan. And syempre, we also have the classic. The classic. Yes. Okay, ako, ang ini-imagine ko pag calamares, either sinasawsaw siya sa sauce or sa suka. Okay, so excited na ako, sir. Can you teach me kung paano po iluto yung inyong calamares, Captain Calamares? I want to try. Ano pwede natin gawing flavor? We can do the salted egg. That's the best seller. Best seller? Okay, masarap talaga yung salted egg kasi nauso rin yan sa chips na flavor dati, diba? So feeling ko, bagay din siya talaga sa calamares. Okay, start na tayo, Sir Ryan. Paano po? Yep, so first, kailangan natin i-check yung temperature ng oil. Ah, ganun pala yun. Bakit? So dapat, kasi kapag... Bakit may specific na Yeah, kasi kapag yung oil natin is hindi siya mainit, tapos nilubog mo yung squid, ang kakalabasan niya is bubble gum, yung texture niya, parang makunat. Yes. Ah, ganun pala yun. Uy, may bago ako natutunan, maselan pala ang pusit, ha? So, kailangan mainit na mainit. Yes. Yung kalan. Yes. Okay, so, pwede na So, i-dip? ngayon, pwede na siya i-dip. Yep. Okay. So, ito po mga kapatid, meron nang naka-pre-cook, pero syempre, dadaanan po natin saglit para crunchy-crunchy siya. Yun ang masarap sa calamares, yung talagang, ayan, kumukulo na. Yun talaga yung masarap sa calamares, yung crunchy, no? Yes. Siyempre, ayaw mo naman kainin ng parang sabi mo nga kanina, rubbery yung texture. Ilang minutes kung on a typical, kasi ito pre-cook na pero kunyari on a regular cooking session, ilang minutes po itong gagawin? Dapat 1 minute and 15 seconds lang siya. Okay, naku, hindi ko nag-timer. Timer starts now. Yes. Okay na po? Yep, okay. Ayan. Okay. Uy! Iba. Iba yung crunchiness niya. Golden siya. Okay, tapos pwede na pong ihango. Pwede na siya dyan. Okay. So, kailangan, pagkahango, dapat papatuluin muna natin yung mantika. Ay, okay na to. Tama. Okay, tama pala. Kinabahan ako. So, baka ma-fire ako. I-air fry mo, papatuluin muna yung mantika. Okay, ilang minutes usually pinapatulo yung usually mantika? 30 seconds lang siya. 30 seconds. 15 to 30 seconds. Uy, ano pala, very time sensitive yung paggawa ng calamares, no? Nakaka-challenge siya at nakakatuwa at the same time. Kasi di ba yung iba, kung ano-ano lang, ito talaga time sensitive. Kasi nga, meron tayong pinipreserve at mini-maintain na quality. Yes, correct. correct. I love it. Okay, so ito, I think it's been 30 seconds na. Ano na pong gagawin? So, we have this shaker actually. Ayun, shaker. So, yung bawat flavors namin, may kanya-kanya silang shaker. Shaker, nga, para hindi mag-mix yung flavors. Okay, so lahat na to, ito na po yung 1 serving nyo? Yep, that's for Kraken. So, meron kaming iba't ibang sizes. Iba-ibang sizes. Sa magkano po pala nagsisimula yung calamares nyo? Dapat mabilis. Ang pinakamura namin is 80 pesos. Okay. That's the baby size. Okay. And then, ang pinakamalaki namin is Kraken, which is 220 pesos. That's the flavor naman. Okay, 220. Good for sharing yon. Yes, actually, good for 3 to 4 persons na siya. Okay yun. Tsaka pwedeng magkanin kung gusto siguro. Ito na, sir. Salted egg, tama po? Okay, so anong gagawin? We have, you need 2 scoops. 2 scoops. Okay. And yung salted egg namin, hindi siya yung synthetic. So, gawa talaga siya salted egg. Uy, nice. So, talagang siya, all natural. Yes. Okay. Hindi siya yung parang instant powder, kumbaga. Yep. Okay na po yun? Yes, okay na siya. Alright. Naka-2 scoops na tayo mga kapatid and then we will put kailangan open siya. Yes. Kasi kapag nilagyan mo to, magsasog. Yes. O tama, kasi nga yung moist, magsistay, Ayan mga kapatid, malapit na, konting shake na lang at makukuha na natin yung powder na malalagay na natin sa calamares. Sir, mamaya titikman ko itong ginawa natin at yung iba yung flavors. I'm so excited kaya sir, huwag kayo alis na lang kayo. At mga kapatid, alam nyo na sa ating pagbabalik sa On The Go, tikiman time. But for now, back to the studio muna. Abangan namin yan dito sa studio. Maraming salamat, Maui! Sa aming pagbabalik, mga kapatid, 18 milyong kabataang Pilipino na gumraduate ng high school, hindi raw marunong magbasa at makaintindi. Mas malalang pagkasira ng Manila Bay, isinisi ng DENR sa reclamation projects. Yan at iba pa ang mga balita. Ihahatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha.
At sa luto na po, it's a Sweet Treat Thursday dahil gagawa tayo ng strawberry and blueberry pudding. Tuloy-tuloy lamang po pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paborito morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid, 7:08 po ngayong Huwebes, Labor Day. Kinikilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang hirap ng mga manggagawang Pilipino sa pagdiriwang po ng araw ng paggawa ngayong Mayo 1. Ayon kay Pangulong Marcos, kumakayod ang mga Pilipino hindi lang para sa sarili at pamilya, pati na rin sa nakararami dahil sa ambag nila sa lipunan. Nararapat lang daw na ang mga patakarang ipatutupad ng pamahalaan ay sumasa ilalim sa paninindigan na ang tunay na yaman ng bansa ay nasa dangal ng taong nagsusumikap. Nangako naman si Pangulong Marcos na katuwang ang kanyang administrasyon sa paglikha ng lipunan na patas at makatarungan. Saludo rin daw si Vice President Sara Duterte sa katatagan, talino at kasipagan ng mga Pilipinong manggagawa. 3 kardinal ang hindi makakasama sa conclave o botohan ng susunod na Santo Papa. Ang Pinoy Cardinals naman na nanunuluyan sa Pontificio Collegio Filipino habang naghahanda sa conclave. Mula sa Vatican City, nasa frontline ang balitang yan si Jovi Francisco. Sa ika-6 na kongregasyon ng College of Cardinals, inalam ng mga kardinal ang mga hamon na sitwasyong kinakaharap ng simbahan sa iba't ibang panig ng mundo. So din advantage ngayon, malalaman ng cardinals yung situation sa buong mundo and they will get to know each other during these days before the conclave and they will also try to see what the church needs, what characteristics of a pope we need today. Araw-araw na magiging ganito ang gawin ng mga kardinal bago ang conclave na magsisimula sa May 7 at posibleng tumagal ng hanggang 3 araw. Maliban sa sama-samang pagdalo sa misa, may mga aktibidad at pulong silang gagawin na makakatulong sa kanilang magiging desisyon. 135 kardinal ang maaring bumoto sa conclave. 2 sa kanila nagpasabing hindi na makakasama dahil sa iniindang karamdaman pero hindi na sila pinangalanan ng Vatican. Si Italian Cardinal Angelo Becciu naman ay hindi na rin sasali dahil sa isyu ng embezzlement at fraud. Sa ikapitong congregation, kabilang sa pinalakay ang hindi pagsali sa conclave ni Becciu. Nagpasalamat daw ang College of Cardinals sa desisyon ng Italianong kardinal. 2/3 vote ng lahat ng dadalo sa conclave ang kailangan para mahalal ang susunod na Santo Papa. Dito naman sa Pontificio Collegio Filipino o PCF, naghahanda ang 3 kardinal mula sa ating bansa. Sina Cardinals Luis Antonio Tagle, Jose Advincula at Pablo Virgilio David. Mistula itong tahimik na retreat house sa Roma na may pasilidad na akma sa pagninilay-nilay. May mga prayer room at mayroon ding library. Tamang-tama para sa mga kardinal na maraming dapat aralin bago sumabak sa conclave. Support group din ng ating mga kardinal ang mga pari ng PCF. Kami dito ang we host them dito. Dito sa PCF sanay naman tayo kasi marami ding bishops na nag-aral noong 1970s, 1980s, 1990s dito and then dumadalo naman sila lagi dito so medyo may mechanism na tayo dito sa PCF to receive these guests. So ngayon sa conclave in a special way, of course, konting dasal pa and then pangangailangan nila kasi biglang pupunta sa meeting sa Vatican kung ano pang mga needs nila, then we also cater to them. Naiintindihan ng mga pari na excited ang mga kababayan natin sa posibilidad na baka Pilipino ang susunod na Santo Papa. Pero may ibang paraan naman raw para suportahan ang ating mga kardinal.
Naging excited tayo, baka siya manalo, baka although kung tutuusin talaga, no, sa dasal ng mga cardinals, they ask for the guidance of the Holy Spirit. So tayo naman, ang the best na magawa natin is makidasal. No? Dasal din tayo sa Holy Spirit to grant the cardinals, no, this enlightenment. Mula rito sa Vatican, nagbabalita mula sa Frontline, Joby Francisco, News 5. Inilapag na ang teaser ng third installment ng Now You See Me franchise. Open sesame. Still safe with me. Relax. Diamonds are forever. Stop him! Sa trailer nag-reunion ang Four Horsemen, sina Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher at Dave Franco. Magme-mentor sila sa new generation ng illusionists. Ang misyon, kunin ang priceless heart diamond mula sa isang corrupt family. Ang action-packed film na Now You See Me, Now You Don't ay i-release sa November 14. Usapang trailer pa rin po, eksena kung eksena ang ating Pinay Pride na si Miss Dolly De Leon sa trailer ng 9 Perfect Strangers. Came to me a broken woman, and you'll break everyone you try to heal. Spotted si Dolly bilang si Agnes dressed as a nun sa isang scene sa church. Tungkol ang serye sa 9 na taong magsasama-sama sa isang bizarre wellness retreat sa Australian Alps. Bida pa rin dyan si Nicole Kidman. This May 21, mapapanood sa Hulu platform ang 9 Perfect Strangers Season 2. 7:14 na po sa mga kakabangon pa lamang. Weather update naman po tayo. Kasama pa rin ang ating weather tito na laging may panahon para sa'yo. Tito Alvin, kailangan ba magbaon ng pasensya dahil sa init natin na makakanasan ngayong araw? Yes, good morning Kuya Andre at good morning mga kapatid. Dapat po tayo magbaon ng pasensya dahil maliban sa mainit at dahil maliban sa mga possible na mga pagulan at thunderstorms, dulot ng ating intertropical convergence zone dito sa areas ng Mindanao at Palawan, magpapatuloy po na magdudulot ng mainit at maalinsangang panahon. Ito pong easterlies sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Kahapon, ang ating matataas na heat index ay naitala po dito sa mga areas ng Pangasinan pa rin. Diyan po sa may Dagupan City, umabot po yan hanggang 46 degrees Celsius. Umabot din yan po sa 43 degrees Celsius dito po sa mga areas ng Baclota, dyan po sa may La Union, kasama na po dyan ang area ng Olongapo, dyan po sa may Subic Bay. Hanggang 44 degrees Celsius naman po yan dyan po sa mga areas ng Cavite, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Calabarzon. Dito po sa Metro Manila, pumalo naman yan sa hanggang 43 degrees Celsius. Ngayong araw na ito, mainit at malinsangang panahon pa rin ang ating aasahan sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Maliban lang dito sa areas ng Mindanao at Palawan dahil nga apektado po yan ng ating intertropical convergence zone. Naglalaro sa hanggang 43 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius ang ating heat index. Dito po sa mga areas ng Olongapo, kasama na po dyan ang Zambales, maging dyan sa area ng Dagupan, kasama na rin po dyan ang Metro Manila. Matataas na heat index din po ang ating aasahan dito po sa mga areas ng Cavite at Batangas. Kaya again, mag-ingat at maghanda po tayo sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na kapag lalabas po tayo ng bahay. At gaya po ng nabanggit natin itong nakaraang linggo, mas titindi pa po ang init ng ating panahon dahil kadalasan nga huling bahagi ng Abril hanggang unang bahagi ng Mayo na itatala yung ating maiinit o matataas na heat index. Pero pagsapit po ng gitnang bahagi ng Mayo, mas mapapadalas na po yung ating mga thunderstorms. Sa ngayon, bihira yung ating mga pagulan, pero kapag may pagulan nga tayo, yan po ay mga dagliang mga pagulan lamang. At dahil dyan, pinaniniwalaan ngang nakakagaling ng sakit o nakakalinis pa nga ng balat kapag naliligo ka sa unang buhos ng ulan ng Mayo o yung tinatawag nga nating Agua de Mayo. Dahil panahon ng tag-init o tagtuyot, karamihan ng lugar ay bihira o kakaunti ang pagulan. Kaya by the time na mayroon na tayong bumubuhos na o nagpaparamdam na ang pagulan, natutuwa po ang karamihan. Diyan nagsimula ang paniniwalang may healing properties o nakakagaling ng sakit ang Agua de Mayo. Pero ito po ay pamahiin lamang. Wala pong sapat na pag-aaral o ebidensya patungkol dito. Mas nagiging presko lang at ang pakiramdam at nakakabawas ng init.
Sa katunayan, kapag nasa syudad o nasa city tayo, gaya ng Metro Manila, mas nagiging delikado pa po ito. Ito po ay nagiging acid rain dahil sa polusyon. Kaya, wag na wag pong iinumin ang tubig ulan kapag Agua de Mayo. Counting morning kay Alaman muna para sa mga nag-aagaan. At yan po muna ang latest sa ating lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Muli, ako po ang inyong weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. From our weather tito to our kapatid na nasa street ngayon. So mga kapatid, rise and shine na po. May 1 na sa mga may lakad. Check muna natin ang mga dapat abangan sa ating kalsada. Nasa Commonwealth pa rin po ngayon ang ating Tito Mondi. Kumusta kaya dyan, Tito Mondi? Napakainit. Napakainit dito. Sana lahat nasa studio. Team Commute na may pasok. Gaya ko, it's a tie. Kaway-kaway sabay. Hey! Dati kapit tayo sa pinin ng init. Eto, pihit tayo. Napakainit o. Di ba lahat sila akala nyo nakasaludo yung mga nagko-commute dito? Hindi po, kasi tama sabi ni Tito Alvin, napakainit talaga ngayon. Eto na, hindi ko na rin mabasa yung script ko dahil napakainit. Nilili mo na ako. Ayan, quick traffic update tayo. Ayan, live na live tayo rito sa Commonwealth Avenue sa may bandang Don Antonio. Marami pa rin ang sasakyan, pero huwag kayong mag-alala. Dahil ang flow parang may crush sa'yo, di ba? Dire-diretso, walang delay, ang bilis mag-reply. Mabilis ang galaw ng traffic. Ngayon, steady nga lang. Then smooth sailing pa rin ang mga babiyahe ng Quiapo, Loton, PITX, Quezon Avenue, East Avenue, MOA, TAP, Philcoa, City Hall, Cubao, Arayat, Kalayaan, Welcome Rotonda, at MRT. And speaking of MRT, libre pa rin po ang pamasahe hanggang Sabado pati na rin sa LRT 1 at 2 bilang pagbibigay-pugay sa mga kapatid nating manggagawa. Kita nyo may nagbabike o sumasalubong yung nagbabike. At holiday man sa mga kapatid nating driver, nako, bawal pa rin po ang swerving at counterflow O, pakita nyo ako, nasan ako? Pakita mo ako, kuya, ang init, ang init. Promise na, Hi sir, si Sir Pawis. Sir, good morning. Sir, mabilis na interview lang. Saan kayo sir pupunta? Pauwi na po. Pauwi na po kayo? Saan po kayo sir galing? Dito lang, dyan lang. Lakad lang sir. Grabe init sir, no? Okay, ano masasabi niyo po sa init? Painit ng painit. Painit na dahil yung gusto mo sir ng isa pang kape. Napapainit din. Gusto mo sir, nagkakape ka ba? Hindi na po. Wala na. O, dahil tumanggi sir. Very good. May makakatibid ako. Ingat sir. Salamat sir. Napainit eh. Eto, si ma'am. Saludo tayo. Saludo tayo sa mga nakasaludo. Eto na. Eto. Hi ma'am. Good morning. Ma'am. Sasakay si ma'am. Sangin na natin si ma'am. Ayun. Tara, pasok tayo. Pasok talaga. Ayan, ingat po kayo. Ayan, kita nyo naman. Puno pa rin ang ating mga modern jeep. Ay, kuya, kumusta? May pasok pa rin si kuya. Nagulat siya. Kuya, kaway ka muna. Kaway ka lang doon. Ayan, kumusta? May pasok kayo? Kahit holiday, no? Meron po. Okay naman. Kumusta yung biyahe? Matumal po, matumal. Ang dami pa ng pasero, no? Ay, naiipon. Gawa ng madalang ibang dahil pa dyan. O, dahil dyan, kuya, eto, may pakape ako sa'yo. Ingat kayo, kuya. Maraming salamat. Kaya, gisang gano'n ka. Hey, thank you so much. Ingat po kayo. At eto na, nagbabike. Isa pa. May jeep. Balik tayo. Balik. Eto na, si tatay. Si tatay na may sombrero. Oh, tatay. Good morning. Hi, tay. Good morning. Saan kayo tayo pupunta? Sa Masida, sa may Santa Ana. Masida, ano po kayo? Papasok po kayo o? Papasok ako. Papasok. Anong trabaho natin tayo? Bali, finishing carpenter ako. Ay, carpenter din. May pasok din. Ano, pasok niyo po? 8 yan, pero malito lang kami kasi kaya wala kami walang day off. Walang day off talaga. O dahil dyan, baka yung mga pamilya na nanonood, pwede nyo batiin? Yung misis ko si Nor, at saka yung anak ko si Sia, nandito sa may Kapas, street na Kapas. Wow, nandito na ako sa may highway ng Commonwealth. Okay, tay, gusto mo ng kape? Ako meron. Meron. Dahil dyan, bunot ka tayo. Ito na. Bunot ka tayo. Bunot. Ito, bunot ka. Meron na. Seryoso. Ayan tayo, ito tayo, bunod ka. Naiasi tayo. Tayo, dito bunod ka. Ayan. O, mamalaglag ka tayo, ha? Meron pa ba tayo? Wala na. Wala na ba? Ay, wala na pala. Sorry. Wala na pala. Naubos naman. O, tayo. Dahil wala ng kape, ingat ka na lang.
Sa susunod, malay mo, bigyan kita ng ticket pang Itbulaga. Manood ka na lang, okay? Okay, maraming salamat sa'yo. Ayan muna ang ating, ingat tayo. Yan muna ang ating Morning Bay Update. Muli, ako yung Tito Mondi, ang inyong kasabay sa paglalakbay. Wala na pala kaming kape. Tapos si Tito Day. Hey guys! Maraming salamat, Tito Mondi! Eto naman po sa mga kapatid nating namamalengke, ngayong araw, for sure, nasa listahan niyo po ang itlog at mantika. Kaya naman, alamin na natin sa aking napakagandang Nyora, Mama Chiki, kung paano tayo mas makakatipid. Mama Chicks, mas tipid ba kung isang tray o kada piraso po ang bibilin ng itlog? At sa itlog, kanina nadaanan natin dimples, depende yan sa lulutuin mo at depende kung para sa kabibili, di ba? Kung business, doon ka na sa tray. Kasi para sa tapsilog, okay na yung gagamitin mo na small na itlog. Pero kailangan din natin pag-isipan kung sa bahay na tayo magluluto, baka kasi na kasi isang large or extra large sa itlog para sa torta. Ganun din kung bibili kayo ng mga small, kala nyo nakakarami kayo, pero tatlo rin ang gagamitin nyo. Kaya isip-isip kung saan nyo gagamitin. Alright? Punta naman tayo ngayon, Dimps, dito sa malungkot na balita na umaakit na presyo ng cooking oil, particularly ang coconut oil. Dahil yan sa galawan na rin, JJ? Ito kasama ko si JJ mula dito sa Quinta Market. Dahil na rin sa galawan sa global market. Yung palang yung demand kasi nung copra na ginagamit nila sa oil, kundi sa ibang mga bagay pa, lumalabas More on export tayo Oo ngayon. nga, para nauubusan tayo. Yung demand, parang ganun din naman, tumataas tuloy yung presyo. Oo nga. Magandang balita, mabuti lang sinabi mo sa akin. Ang laki pala ng minura, Dimps, ng palm oil kumpara sa coconut oil. In fact, kung ititinan nga natin iba-iba mga oil na nandyan sa merkado, ang pinakamahal dyan is yung canola oil. Well, siyempre, extra virgin olive oil. Super mahal na yan kasi pwede kayo sa salad, sa very, 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 very premium. Pero dun sa mga nakikita nating oil, canola oil, ang pinakamahal, coconut oil yung susunod, tapos vegetable oil, tapos palm oil na talaga yung pinakamura. Halos nangahalahati nga sa coconut Opo, ma'am. oil. Pagdating sa price. Oo. So eto, pakita natin. Yan, magkano yung ganyan mga 330 liters ng palm oil? 40 pesos, ma'am. 40 pesos. Ito naman yung coconut. 65. 65. So pag mas marami, mas makakatipid. Pagka Opo, mas opo. malalaki. Yes, ma'am. So 40 versus 65. Tingnan nyo naman yung itsura. Anong napansin ninyo? Tama, parang mas madilim yung palm oil, di ba? Kesa sa coconut oil. Ano ba to? Gamit ba to? Ay, hindi, ma'am. Hindi po pwede. Hindi, tinatanong ko lang kasi di ba kumisan niya tinatanong sa'yo? Yes, ma'am. Kaya mura, kaya ganito, baka daw used oil yung binebenta namin. So, hindi kami nagbebenta ng ganun. Oo, syempre hindi. Ang alam natin sa palm oil, ang sabi nila mas din, parang mas resistant sa heat. Ibig sabihin, pwedeng ulit-ulit. Pwede rin, ma'am. Oo, mga ilang ulit ba? Pero mga 3 times, ma'am, depende sa lulutuin. 3 times lang, nako. Yung iba, susunugan na kayo dahil ang dami ng lata. May team na. So, mag-iba na lasa nun. Kayo rin po ang magsasuffer doon. Oo nga. Tsaka, syempre, di ba, JJ, stick to one. Kung yung pamprito ng isda, puro isda. Yes. Kung pamprito ng chicken, puro chicken. Chicken lang. Pero 3 times Para hindi lang. mag-iba-iba lasa. Oo, kasi baka bigla ng sunog ang kailangan nyo atipagin, So, itong ganito kalaking mga, itong mga 330 ml. Tingin mo sa family of 5, ganyan. Mga pang ilang araw ito? Depende, ma'am, sa paggamit. Siguro mga 5 days yan. Mga gisa-gisa, ma'am. Pagkagisa-gisa, huwag yung laging prito, di ba? Kasi talagang mas matakaw yun. Mas matakaw po yun, ma'am. Oo, mas matakaw talaga siya sa oil. Ang coconut oil naman ang pinagkaiba. Bakit ako gustong tingin ko ang gawin natin mga mami dahil tumataas ng presyo ng coconut oil. Mag-stock kayo ng isang coconut oil na mas maliit. Tapos mas marami na lang yung palm oil. Dahil ang difference ng coconut oil, sa lasa? Pagdating sa lasa, ma'am, halos wala na naman diferensya, ma'am, Kaya kung gusto nyo makatipid talaga, hapal na lang tayo. Oo nga. Saka yung coconut, yung may nagsabi iba, yung parang may konting lasa ng coconut, kaya kung kayo magagata. Pwede rin, ma'am. Okay din yung coconut oil, di ba? Kasi isipin nyo yung gamit ito, di ba? Kung minsan ginagamit niya sa mga cosmetic, sa mga diesel, kung ano pa yung copra. Kaya inaagaw na tuloy na merkado, kaya nagmamahal dito. Parang gano'n na yata ang nangyayari, di ba? Nagkukulang po tayo sa supply. Oo, nagkukulang talaga tayo sa supply. At ang isa pang tip,
go for yung mga non-branded. Yes. Diba? Wala namang pagkakaiba yata Wala po. sa kwalidad, di ba? So dito na kayo kay JJ sa Quinta Market sa Quiapo. At talagang binabantayan yung mga presyo para hindi mo kailangan ipasa masyado yung tumataas na presyo sa mga mamimili. Sakto lang. Sakto lang. High five. Maraming salamat sa iyo, JJ. Back to studio. Maraming salamat, Mama Chicky! Sa On The Go, maaga na naman tayong papatakamin ng ating Eat Girl na si Maui ang muling pasilip sa Captain Calamares. Abangan niyo po. At sa Dear Dimples, isang kwento ng sipag at tagumpay ngayong Labor Day na magpapatunay na walang maliit na pangarap kung malaki ang sipag. Huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik pa ang yung paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Hello mga madam, it's your Madam AI. Ito na nga ang inyong daily dose of horoscope. Mga mensahe at signs ng universe to guide you through the day. G, go! Aries, happy Labor Day sa mga best employee of the year. Lucky color orange, lucky number 9. Your lucky time today, 9 a.m. to 10 a.m. Taurus, huwag gawing excuse ang holiday para magpetik sa work. Lucky color beige, lucky number 6. Your lucky time today, 7 a.m. to 8 a.m. Gemini, i-honor ang kasipagan mo sa mga bagay na deserve mo. Lucky color mint green, lucky number 5. Your lucky time today, 5 p.m. to 6 p.m. Cancer, take time para magpahinga kakakayod. Bagong bayani, lucky color silver, lucky number 7. Your lucky time today, 6 p.m. to 7 p.m. Nga po sa matatandaang kasabihan nating mga Pilipino ang kapag may tiyaga, may nilaga. Libre po ang mangarap at nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At ngayon pong Labor Day, ibibida natin ang sipag ng manggagawang Pilipino, kagaya na lamang ng ating letter sender na si Kuya Ricky. Sabi niya, Dear Dimples, ako po si Ricky, isang 45-year-old mula sa Pampanga. 25 years na po akong namamasukan bilang jeweler sa aking pinagtatrabahuhan. Libo-libong ginto na ang aking natupok at napakinang. Higit pa sa kalahati ng buhay ko ay nagtatrabaho na ako para sa aking munting pamilya. Hindi naman po ako naghahangad ng labis, pero isa po sa mga pangarap ko ay ang magkaroon ng sariling jewelry shop. Dala ng aking edad ay nawawalan na ako ng pag-asa sa aking pangarap. May oras pa po ba ako para tuparin ang aking pangarap o isa ito sa mga sitwasyong ipagbabahala ko na lang sa tadhana? Nagmamahal, Kuya Ricky. Maraming salamat sa iyong liham, Kuya Ricky. Saludo po ako sa inyong dedikasyon sa buhay at trabaho. Kaya naman po para magbigay ng inspirasyon at payo sa inyo, makakasama po natin ngayong umaga si Mr. Salomar Dio. Good morning, kapatid. Good morning, sir. Good morning, Miss Dimple. And welcome to the show at maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. It's my honor po to you to be for me to be here. Nako, syempre gusto namin dahil alam mo, sir, eto na nga, ang ganda ng kwento mo kasi ikaw ay isang CEO ngayon. Pero ano nga ba ang background ng ating CEO na bisita ngayon? Sir, mula construction worker noon, ano pa yung mga naging trabaho niyo bago kayo naging CEO, Sir Mar? Naging naging isang construction worker, nagbebenta at naging ahente tayo ng mga encyclopedia, nagiging nagiging networker. So marami tayong napagdaanan na mga pagsubok. So maraming mga struggles, yeah. And yun nga,
nagbebenta tayo ng libro. Wow. Sir, ano yung naalala mo, pinakamahirap na pinagdaanan mo noon? Yung na-try kong isang beses lang kumain sa isang araw. Kasi walang pera. Tapos, napakahirap yung nakikitira ka lang sa isang kamag-anak mo. Then, ang pagiging isang construction, napakahirap talaga. Ang pagiging isang construction worker ay hindi birong trabaho. Totoo po yan. At marami sa mga kapatid nating nanonood ngayon, maaaring mga kagaya ninyo dati na construction worker, maaaring ma-inspire sa inyong kwento. Ano po ang naging sekreto ng inyong pag-asenso sa palagay po natin? Determinasyon at saka tiwala sa sarili. Kailangan meron kang minsang hugot din sa buhay. Ay, maganda yung sinabi mong yan, sir. Ang dami niyang meron dito sa amin. Mga hugot. Kailangan daw merong hugot sa buhay. Bakit importante ang may hugot sa buhay, sir? Importante yan kasi, kasi meron tayong pride, di ba? Yung pride, binigay sa atin yan, may advantage at saka disadvantage. Yung pride, gagamitin natin to prove them wrong. Yun yung advantage. So, kailangan tayo may hugot para magiging energetic yung buong araw natin, magiging positive tayo mag-isip. Tapos para din na ma-sustain mo yung energy at saka positiveness mo sa trabaho araw-araw. Right. Kumbaga may motivation ka, no? Oo. Sir Mark, paano ka nung nagsisimula ka magtrabaho? Nung bata-bata ka pa? Nagsimula ako nagtrabaho nung galing ko sa eskwela before, high school ako, nag-hollow blocks ako, Ay, pambaon. Wow! Gagawa ko ng hollow blocks, pambaon. Then, napasok ako sa, hindi na ako nag-college, kasi wala nga pangtustos. Nagpasok ako sa isang book industry, nag-ahinti, nagbabahay-bahay. Kaya naikot ko, siguro karahati ng buong Mindanao, naikot namin, bit-bit ng mga encyclopedia at saka mga dictionary. Nung time na yun, no? Bagets looking ka kasi, sir, kaya hindi ko naisip, meron pang encyclopedia nung time na yun. Tapos nag-iikot ka. Yeah, oo. Ano pa yung mga pinagdaanan mo sa buhay, Sir Mar, na sa palagay mo nakatulong para maging successful ka at magkaroon ka ng drive para talagang bumangon sa buhay? Yung time na may nag-accuse sa akin na I was a scammer, pananloko ng kapwa. So, sabi ko sa sarili ko, hindi ako ganong klaseng tao. So, it's sad to say na it was happen na hindi mo control. Kaya, yung time na yon, sinabi ko sa sarili ko, it's not my worth. Sabi ko, hindi ako ganong klaseng tao. Kaya, I proved them wrong. Kaya nung may nag-ano sa akin, na may nag-accuse sa akin na ganong klaseng pagkatao, it would, naging isang turning point ko yon na kailangan kong galingan. Kasi minsan hindi kasi sila naniniwala sa iyo eh. Halimbawa, may nag-accuse sa iyo whatsoever, kung maki-argue ka sa kanila, so it would, hindi mo masasagot yung issue. That's right. The only thing na masasagot mo yung issue is to prove them wrong, the result. Totoo yan. At naniniwala ako na it takes a lot of patience and timing. Kasi ang mga bagay na ganito, to prove them wrong, kailangan makita nila yung resulta sa'yo many years and decades, no, ng pagtatrabaho at ng effort mo. Kasi kagaya ko, ako, I married young. So, nakaka-relate ako, sir, in the sense that I was also doubted at the time na parang, you're married young, baka mamaya hindi rin magtagal ang marriage. Ay, so far naman po, 22 years na kami ng asawa ko. So, when you say na to prove them wrong, hindi ito dahil nagtatrabaho ka para lang to prove them wrong. Nagtatrabaho ka para maipakita na posible ito para sa'yo. At ang maganda kasi sa kwento mo, Sir Mar, dahil naging posible ito sa'yo, posible rin sa mga tao, mga nanonood ngayon. Yes, tama. Na ikaw yung living proof na pwedeng maabot ang mga pangarap. Ano ang pangarap mo nung bata ka pa? Ang pangarap ko lang nung bata ako, kasi nakatira kami, wala kaming bahay. Ang pangarap ko lang noon... Ilan kayo magkakapatid? 6. Bunso ako. Love na love talaga na. 6, bunso ka. Okay, Oo. and then? Ang pangarap ko lang noon, kasi wala kami kasing bahay, nang namulat ako sa mundo,
hindi ko na nadatnan yung parents ko. I mean yung papa ko. So, nakatira kami sa iba-ibang bahay. So, ang pinaka-dream ko, magkaroon ng bahay na may swimming pool. Ay, wow! Oo. Kaya, At natupad mo na yan, Sir Mark? yes. No, natupad ko na. congratulations! Ikaw ba ang nag-build ng pool at ng bahay na ito? Yes. Ikaw na ang contractor din? Ako na din nagawa. That's Ako na din amazing. nagdi-design. That's amazing. Isipin mo, coming from very humble beginnings at eto ka na ngayon. Kaya masarap sabihin ng mga ganitong pagtatagumpay, hindi sa pagmamayabang, kung hindi dahil pinaghirapan mo ito, wala kang ninakaw dito, hindi ba? Okay, eto. Paano ka naman tumutulong sa mga kapwa mo manggagawa? Tinutulungan ko yung company namin, nagsasagawa ng mga outreach program, nagbibigay ng mga support during calamities, so yung mga biktima ng mga lindol, bagyo, mga kapitbahay. Yes. So, tinutulungan ko sila. Tapos yung mga kagawa naman, yung mga manggagawa, tinutulungan ko in a way na I will inspire them na kailangan hindi lang sumuko. Oo. Kailangan lang maging positive tayo, kailangan lang magiging focus tayo sa trabaho para minsan kasi ang mga manggagawa hindi na-appreciate nila yung trabaho nila. Kailangan i-love nila yung trabaho nila para parang madali lang para sa kanila. That's right. Sir, ano naman ang pinakapangarap mo pa? Meron ka pa bang gustong ma-achieve para sa sarili mo, para sa pamilya mo? Siguro, ang pangarap ko ngayon, good health. Ako, totoo yan. Kasi, sa dami ng taong nakaasa din sa atin, tapos gusto ko pang makatulong sa kapwa, makapagbigay ng maraming trabaho sa mga bawat Pilipino. So, then, sa mga anak ko naman, gusto ko silang mataguyod yung magandang buhay para sa kanila. Ito na lang, lastly, sir, ano ba yung maipapayo mo kay Kuya Ricky na tulad mo nangangarap din siya ngayon, isa siyang manggagawa, nangangarap ng mga malalaki pang pangarap para sa kanyang pamilya? Ituloy mo lang yan. Kasi yung mangarap tayo, libre yan eh. Tapos wag lang talaga tayong susoko sa mga pangarap natin. Kasi it's about timing. Kasi ang buhay, kailangan yan may timing din eh. So kailangan kung may pangarap ka, kailangan mo simulan. Kasi pag nangarap ka lang, tsaka hindi mo simulan, walang mangyayari eh. Totoo yan. Sabi nga nila, ang mga pangarap daw ay mga ideya. Pero pag di mo yan daw nilagyan ng aksyon at ng deadline, ideya lang yan. Tama. Diba? Sir, maraming salamat. Ako talagang na-enjoy ko ang ating pag-uusap dahil ako, bumibilib talaga ako sa mga tao na napakahusay pagdating sa buhay. Hindi hinahayaan na ang mga konting setbacks at mga roadblocks sa buhay, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, ay maapektuhan ang ating outlook sa buhay. Ang sarap pong kausap, sir, at sana sa susunod ay mas matagal pa ang ating pag-uusap. Pero ngayon, is there any social media account that we can catch you on? Iimbitahin natin sila sa inyong mga promotions. And also, I know na meron kang bagong bubuksang negosyo. Imbitahan natin sila. Invite ko po kayo sa... Maraming salamat po. Ayan. Sige, sir. Invite mo lang sila. Invite ko po kayo sa aming page, Ultra Quip Enterprises Incorporated, at saka yung bagong resort na may buksan, yung Casa de Solana. Wow! Saan ito, sir? Sa Malalag, Davao del Sur. Ay, maayo. Gwapa kaayo, no? Gwapa kayo, Davao, nindot no? kayo. Nindot. Daghang salamat, sir. Salamat po, It's been nice Miss talking to you. Dimple. Maraming salamat, Sir Celamar Dio. At ayo-ayo, ang pimpirme, ha, sir? Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Abangan pa po mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. Sa amin pong pagbabalik, bakit nga papatok ang Calamares, ang Capcal o Captain Calamares? Malalaman natin yan maya-maya lang. Huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Leo, hayaan mo na ma-inspire ang
ang workmates mo sa iyong dedication. Lucky color gold, lucky number 19. Your lucky time today, 12 p.m. to 1 p.m. Virgo, awat muna sa pagiging perfect today. Chillax lang. Lucky color cream, lucky number 14. Your lucky time today, 2 p.m. to 3 p.m. Libra, di lahat makukuha mo. Matuto kang mag-compromise today. Lucky color pink, lucky number 8. Your lucky time today, 10 a.m. to 11 a.m. Scorpio, ngayong Labor Day, wala ka pa rin pahinga sa dami ng work. Lucky color dark green, lucky number 18. Your lucky time today, 8 p.m. to 9 p.m. Heto po, sama-sama tayong matakam sa kanilang classic at flavored calamares. Samahan mo pa ng kanilang espesyal na suka. I love suka. Wow! Ano-ano ba mga flavors ng calamares nila dyan? Mama Dimples, good morning! At good morning po ulit sa ating mga kapatid. Nako, Mama, natakam ka rin sa suka. Parehas tayo at yan ay excited na akong itry. At tamang-tama, nandito pa rin tayo sa Captain Calamares. Dito lang po sa Market sa Taguig. At ito na nga, masasarap talaga ang kanilang mga calamares. At kanina, nagluto kami. Kasama ko kanina si Sir Ryan. At nandito pa rin siya. Hi, Sir Ryan. Hello po ulit. Okay, Sir, ito na yung favorite part natin. Kanina, nagluto tayo at gumawa nung inyong bestseller, which is the salted egg. Yes. Pero maliban po sa salted egg, may iba pa silang flavors, mga kapatid. Ayan, isa-isahin natin, Sir Ryan, yung mga flavors na nandito. Yep, sure. So we have the garlic parmesan. Okay. And then we have the honey sriracha. Ayun, honey sriracha. Yep, Okay. and then the spicy flavor. Uy, spicy. Sa mga talagang mahilig sa spicy, tulad ni Mommy Cheeky. And then this one is the classic calamares. Classic calamares na ano siya, ang style ng pagluto dito is deep fried. Breaded ba siya? Would you say it's breaded? Yep. Medyo breaded. Hindi naman super, hindi katulad ng iba na talagang puro breading na lang yung natikman mo. Ang maganda po dito, ang napansin ko, Sir Ryan, talagang squid talaga siya. Pusit correct. talaga. Hindi lang puro breading, walang daya. So perfect na perfect. Okay, sir, pag-usapan natin yung price points bago ko tikman ulit. Magkano po nag-range yung ganito yung calamares? So we have 4 sizes sa Captain Calamares. Okay. Yes. So we have the smallest one, which is the baby. Okay, ito ba yun? Hindi? No. Okay, may mas maliit pa dyan? Yes. Okay. And baby yung pinakamaliit namin. Okay. So that's 80 pesos. And then this one is the giant size. Okay. And then 115 siya. Okay. We have the mammoth size, which is 140. Oh. And then we have the kraken, which is yung pinakamalaki. That's 200 Na pesos. kanina nabanggit nyo nga, good for 3 to 4 persons na Yes. sharing. At sakto pwede nyong ilagay sa kanin. Sipin mo magkano ulit, 240? 220. 220, Yes. pwede na paghatian ng 4 na tao. If you do the math, murang-mura yun. Yep. That's perfect. Okay, I'm excited. I want to try it na, sir, kasi ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Pero natutuwa din ako. I-bring up ko lang bago ko ito yung mga kapatid. May sarili silang Spicy vinegar. Spicy Yep. vinegar. Homemade po ito. Magkano po ito? That's 150. Okay, is this a type of vinegar or regular vinegar lang? Kasi di ba yung iba pinakurat, ganyan. Ano po yung ito? Regular. Spice lang. Spice Okay. Vinegar siya na talagang homemade siya. Oo, at saka ayan, makikita niyo talaga may timpla siya, mga kapatid, oh. Talagang ano siya, siksik. Sa mga ano to, bawang, sili, no? Marami, mukhang masarap. Okay, try ko muna siya ng walang suka. Ito yung, dito tayo sa bestseller. Sa salted egg muna tayo. Na ako talaga, mahilig din ako sa salted egg kasi masarap talaga. At ang maganda sa inyo, hindi ito yung instant salted egg. Yep. Nabanggit ka kanina, talagang from scratch na ginagawa. Ang lambot. Yes. Mga kapatid, napakalambot niya. Alam ko kasi may mga taong ayaw ng squid kasi nga, feeling nila rubbery, ang hirap kainin. Pero ito, malambot. Yep. At ang sarap ng powder. To be fair. Panalo. Okay. Next, I want to try
Ito, gusto ko matry yung suka, mga kapatid. So, I think, ano yung bagay sa suka, sir? Tingin yung regular? Actually, lahat eh. Lahat pwede? Yes, lahat pwede. Okay. Ayun na, excited na ako. Sir, yung mga customers nyo dito, usually sino pong pupunta? Kasi mall to eh, market. Pero madalas po, sino mga customers nyo? Ang madalas na customers namin, yung mga seniors, gusto nila yung calamares kasi nga malambot siya. Malambot. Hindi siya mahirap nguyain. Oo. Yes. At saka syempre, honestly, syempre, minsan yung mga seniors natin hirap nang ngumuya kasi. Correct, Or minsan may mga dentures na. And that's normal. Normal lang po yan pa nagkakaedad tayo. Pero ang ganda kasi, senior-friendly siya. Okay, eto na. Eto pa gusto ko i-try before I say bye-bye. Sir, eto na. Mga kabatid, ito na po yung original with suka. Talaga tingnan nyo. O, diba? Nagdidrip pa yung suka. Mama dips. Lalo nandito ka. Ang sarap yung suka. Perfect. Parang ito yung suka yung tipong gusto nyo iuwi sa bahay. Kasi pwede siya kahit pang breakfast. Correct. Okay. Panalo. Sir Ryan, yung mga kapatid natin gusto nang matry ang Captain Calamares. Imbitahan niyo po sila kung paano kayo mahanap at saan. Yep. Hello mga kapatid, pwede nyo kami i-visit dito sa Captain Calamares Market Taguig. Open kami every day, so we have weekdays which is 10 a.m. to 9 p.m. And then on weekends naman, we have 10 a.m. to 10 p.m. May panalo. Talagang mahaba yung hours nyo, Yeah. no? Okay, sir, social media pages you have? Yes, we do have Facebook page which is Captain Calamares Market. And we have 37 branches Wow! Metro Manila and near Dami. provinces. Okay, I'm so excited. Wait, okay lang ba? Gusto kong inumin yung suka. Mawiwirduhan ba yung mga kapatid natin? Oy, aminin nyo, may mga umiinom na suka dyan. Ang sarap ng suka. Talagang pwede mong inumin. I love it. Okay, Sir Ryan, thank you so much for your time this morning. At syempre, isi-share ko sa ating mga kapatid ang inyong Captain Calamares. Ano pwede ko ibigay? Yung salted egg? Salted egg. Okay, marami-rami pa naman mga kapatid para sa inyo. Back to the studio! Gusto ko yung paganyan natin. Wow! Thank you, Maui. At Captain Calamares, kay Boss Ryan. Thank you. Capcal. Para palang anak ko yan eh. Capcal. Oo nga, si Capcal. Oo. Pwede. Ayan na. So ano tayo? Gusto ko yung anong flavor? Iba-iba to. Ito yung spicy. Ito yung salted egg. Yan yung honey sriracha. Ito yung garlic parmesan. Garlic parmesan. Ayan, honey sriracha yan. Ito, salted egg. Oh, sige. Maraming salamat muna, Maui and Capcal. Thank you po. Thank you. At sa aming pagbabalik, Papa GV namin, work hard, meme harder. Tampok ang mga nakakatawang memes mula sa mga manggagawa nating witty. Huwag po kayong aalis. Mamunguya pa ako. Tuloy-tuloy lang ang happy morning sa pagbabalik na Good Morning Kapatid! Sagittarius, nakakahawa ang iyong enthusiasm sa work today. Lucky color magenta, lucky number 21. Your lucky time today, 3 p.m. to 4 p.m. Capricorn, sabi ng universe at ni boss, okay lang mag-petex today sa work. Lucky color navy, lucky number 22. Your lucky time today, 7 p.m. to 8 p.m. Aquarius, alam kong bitin, pero try your best para sulitin ang araw. Lucky color turquoise, lucky number 11. Your lucky time today, 11 a.m. to 12 p.m. Pisces, gamitin ang holiday para makipagbati sa nakaaway mong workmates. Lucky color green, lucky number 12. Your lucky time today, 3 p.m. to 4 p.m. At yan ang Daily Dose of Horoscope, mga paalala mula sa AI o Artificial Intelligence. Pero ang aming reminder, i-manifest pa rin ang good luck sa gabay ng mga bituin. G, go!
ang Good Morning Kapatid, pagbubugay sa lahat po ng Pilipinong nagsusumikap magtrabaho upang itaguyod ang kanilang mga pamilya. Maligayang araw po ng manggagawa mula sa amin dito sa Good Morning Kapatid at TV5. Siguradong relate much ang karamihan ng ating mga Pampa-GV ngayong umaga. Entry number 1. Okay. Dahil sa tindi ng init ng panahon, lagi ka excited pumasok araw-araw sa opisina dahil sa libreng aircon. Yun, oh. Kasama mo na pati ang free only Wi-Fi. Mismo! Sa mga bayani pumapasok naman, kahit malakas po ang ulan para sa inyo. Ang entering na ito, Immortal Employee Be Like. Yung wala kang choice, kundi pumasok kahit mataas ang baha at malakas ang ulan. Eto na nga, entry number 3. Siguradong maraming relate. Kung sa iba, work is life, para naman sa karamihan, chismis is lifer! Yung office mate mong kahit hindi ka na talaga magtanong, kusang binabalita sa'yo ang mga latest chismis. Chismis na, work later Aminin. Gusto niyo yan. Sabi nga ni Alex Calleja, pag una pa lang sinabi na eto na nga, alam mo nang may... Alam mo na, eto pa. At eto na nga, at eto pa. Hanggang sa susunod na Pampa-GV, mga kapatid. And that is it para sa ating Labor Day Thursday. So makabulang umaga na naman po ang naihatid namin sa inyong mga tahanan. So yan, mga manips. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Biyernes na. Para sa ating mga chikiting, more fun pa. Susunod na po. Coco Melon, PJ Masks, SpongeBob SquarePants. Enjoy naman po araw. Spread good vibes, mga kapatid. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasali sa umaga. At Good morning, kapatid!